Ito na yung birthday ni Iyo, anak ni Alili. Ngayon ay April 29. Hello, Angel Faith. Pastor dito, gusto mo? Pastor Neil. Ito, ang tatay ni Iyon. Angel Faith. Dedication ni Iyon. Ito si Ate Alili, ang kanyang nanay, ina. Si Jan Gagala. Pastor Neil ang siyang magdedictate kay Iyon. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, palakpakan naman po. Okay. Siyempre, bago po, ako na po, pwede na po kayo po. O siyempre, meron po magbibigay ng mga special message ang mga ninong-ninang. Ayan, siyempre, tatawagin po natin. Ayan, okay. So, meron po tayong dedication, magagaling po kay Pastor Neil. Ayan. Si Pastor Neil po. Pastor Neil, ikaw na tinawag ka. Sige, dedication. Ayan, dedication na si Iyon. Po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Hindi po, sa oras dito po, pwede po bang request natin ng bawat isa na tayo po yung magpupuri muna sa Panginoon. Kakanta po tayo ng isang awitin. Ang title po ay Kay Buti-Buti. Sundan niyo po ako sa kanta. Sa lahat ng oras, bawat araw, ang laging tapat kong magmahal. Ikaw ay magwalang hanggan. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kung magmahal, ang iyong kawal walang hanggan.
kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. At Lord, nakasama po kami, O Lord God, sa dedication, O Lord God, hallelujah, ng anak ni Allen, O Lord God, hallelujah, ng kanyang husband sa oras na ito. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat. Patuloy po namin at kinikilala ang presensya niyo po, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Napakabuti niyo po sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito pwede po natin palakpakan ito. Yes, Lord. Ang Panginoong Jesus po, na siya po isinilang, alam niyo po ba na nagkaroon ng mga anghel na nag-awitan sila? Nagalitaan ba yun? Nabasa niyo ba yun? Amen. Ng ating Panginoong Jesus, isinilang, buong kalangitan daw mga anghel ay nag-awitan para sa Kanya. Amen? Amen. So may kantahan, masaya ang okasyon. Amen? Pagdating naman po ng dedication, bakit importante po yung dedication? Ang Panginoong Jesus po, siya po ay dinedicate sa templo. Alam niyo po? Alam niyo po ba yun? Amen. At sa kanila po, sa kultura po nila, pag dinededicate po ang isang bata, ano po, ay depende po sa estado po ng magulang. Ano po, pag medyo may kaya, ang i-offer po sa templo, sa Diyos, ay baka. Ano po yung una? Baka. Pangalawa naman po, pag may kaya pa rin, ano po susunod? Tupa. Okay, so baka, tupa, and then yung panghuli, pag hindi talaga kaya, ano po? Kalapati. Yun po ang i-offer nila sa pare. Bibigyan nila sa pare yun. At yung sacerdote, yung pare, yun po yung bibigay na alay sa Panginoon. Nakakasunod po kayo? Saan po doon ang Panginoong Jesus? Nang pinanganak, siya ay dinedicate. Saan doon? Sa baka ba? Sa tupa? O sa kalapate? Saan kaya? Sino nagsabing may tupa? Yeah. Sa kalapate. Sa yung pinaka maliit. Ano po? So, tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesus, ng panahon niya po, i-dedicate din siya. Ngunit, ang magulang niya, hindi ganun po karamihan or hindi po ganun kayaman pa. Pero po ang mahalaga, siya po ay i-dedicate. Amen? Amen. Do you understand? Naunawaan niyo po? Kaya po natin ito ginagawa dahil ang Panginoong Jesus po, dinaanan po niya yung proseso. Dumaan din po siya. Amen? At meron po siyang dalawa, isang ninong at saka isang ninang. Amen? Ang Panginoong Jesus po, na siya po ay inanay sa templo, sa Panginoon, may dalawa po siya testigo. Si Ana, ang pangalan ng isa, at meron naman po isa rin, na lalaki naman, ano po, na nagdeklara naman sila ng blessing sa ating Panginoon Jesus. Ng baby pa siya nun. Nasusundan niyo po ako? Kaya po sa oras na ito po ay isang masayang okasyon sa mag-asawa.
Amen? Binabasa ko po yung comments ni Anneli sa mga post niya na talagang grabe ano pang pinagdaanan ng baby nila. At ang baby nila isang fighter. Ano po? Isang mananagumpay. Baby pa lang, ano po, binibigay niya na yung sa post niya na ang baby niya ay isang fighter. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang fighter din yan? Mamaya pagkainan, baka fighter din yan. Ano po? So isang kami po ay nakikigala sa mag-asawa sa kanilang pag-dedicate sa Panginoon. Alam niyo po, importante kasi ang mga bata na ano po, binibigyan natin ng direksyon. Parang wala ka na ulitin ko ulit. Tayo pong mga magulang, tayo dapat ang nagbibigay ng direksyon. Sabi po sa aklat ng Proverbs, train up a child on the way that he should go, so when he grows old, he will not depart from it. Ibig sabihin po, nasa responsibilidad ng magulang kung kanino saan pupunta ang kanilang mga anak. Papunta ba kay Lord? Papalapit kay Lord o papalayo sa Panginoon? Bago ko po umpisahan yung sa blessing, meron po akong kaibigan sa Paranaque. Ito pong magulang na ito, very dedicated sila sa trabaho nila. Nasusundan niyo ako? Yung overseas, yung magulang. Yung anak, lagi po nagsasabi, Nay, kailangan ko po ng pang-tricycle. Kailangan ko po ng pang-computer shop. Binibigay naman ng magulang. Pero alam niyo po kung ano nangyari? Ayaw na ata. Gusto niyo malaman? Hindi po pala napupunta yung pera, hindi napupunta sa tama. Yung anak pala nila ay nalulun. Alam nila yung kwento. Naubos yung pera na akala ng magulang ay gagamitin sa mabuti. Ano po? Naubos. Nakita ko pa na umiyak ko yung magulang na yun. Dahil yung anak nila ay ano po, nalulun pala sa masamang issue. Kaya importante na hindi lang po nagpo-provide ng magulang, kundi binibigyan talaga ng direksyon kung saan. Amen? Kaya dapat po, mga magulang, magsabi ng Amen. Dapat po mga magulang ay ano po, hindi lang po tayo good provider, kundi ano po, dapat binibigyan natin sila ng direksyon. Okay? At isa pa ho, bago po ako mag-start sa pag-dedicate. Gusto ko pong malaman nyo na mahal ng Panginoon ang mga bata. Actually, pinagtanggol ng Panginoon yung mga bata. May lumalapit na mga bata sa Panginoong Jesus. Sabi ng mga disipulo niya, "Ay, uwi na kayo, doon na kayo. Pinagbawalan niya yung mga disipulo niya. Sabi niya, huwag niyong gagawin niya. Kalapitin niyo sila sa akin. Minsan naman may mga Pariseo na sinasabihan kasi mga bata talagang nagpupuri sila. Sabi nila, Hosanna to the highest! Dumarating ang Panginoong Jesus. Hosanna! Hosanna! Tagapagligtas! Tagapagligtas! Sabi ng mga Pariseo sa kanila, hoy, tumigil kayo! Pinagtanggol sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung sila tatahimik, yung mga bato ang magpupuri sa akin. Kaya po mahalaga sa Panginoong Jesus ang kabataan. Mahalaga sa Panginoong Jesus ang mga bata. Amen. Kaya po sa habang ito, ipagtitibay po natin. Ang dedication po ay pagpapatibay na ang mga anak natin ay gusto nating mapalapit sa Panginoon. Ulitin ko ulit, ang dedication nito ay pagpapatibay. Sino po ba ito yung mga ninong at ninang? Pakitasin nga ang kamay. Mga ninong, mga ninang. Yan. At hindi lang po sa mga ninong at ninang. Sa lahat ng invited dito, kayo po ay witnesses ng kabutihan ng Panginoon sa mag-asawa. Kayo po ay witnesses sa mga ninong naman at ninang. Kayo po ay pangalawang magulang sa bata. Para sa ganun po,
hindi lamang po sila, kundi kayo rin, ay magkaroon din po ng ano po, simpatiya ng ano po tawag po nito, yung pakikiramay, yung hindi lang yung kasi alam natin, di ba, pag ninang sa panahon natin ngayon, anong hinaanap lang? Hindi lang po pera. Ano po, kundi ano po, kung ano nga po yung direksyon ng bata, ay dapat tumutulong ang ninang at ninang. Ano po, bilang pangalawang magulang. Kaya po sa hapong ito, bago po tayo kumain, ma-witness po natin ang pag-dedicate sa kay baby June. Paano po nasa Yunan? O Yunan? Yan. Okay. Tawagin po natin yung ating baby. Let's see. Noon, minsan ba? Ang ganda tignan ng pag may couple. Ano? Parang ayaw na. Masaya ba yung mag-couple? Diba? Natin ko yung malungkot. Ano po? Alam niyo po, sa isang mag-partner, mag-asawa, sila ang dapat pong munang magkaisa. Ang pagkakaiba kasi pag sa mundo, pag nagkagalit yung mag-asawa, ang gagawin ng isang partner, kukunin na lang yung anak. Diba? Tapos palalaking na lang yung anak. Hindi po ganun dapat. Dapat kung ano po yung mag-asawa, dapat ganun din po sila sa mga bata. Pangalawa na lang po yung bata. Ang dapat pong una, yung mag-partner. Amen? So, sige. Sige, tatanungin po natin sila. Akali and Aleli. Parang magka-rhyme, ano? Akali, Aleli. Are you going to raise up Yul? Are you going to, for the Lord? Yes. You make me so right. Okay. So, ito po, no, pagpapatotoo lang na gusto nila ialay ang baby nila sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, pag ganito pong pangyayari, binubuksan natin ang kalangitan para po ang Panginoon ay kumilos sa kanila. Alam niyo ba, kung may isang demonyo, may dalawang anghel na magbabantay sa isang demonyo, pangalayasin yung demonyo. Meron pong dalawang anghel sa isang bata na nagbabantay. Alam niyo po ba yun? Yun ba isang katotohanan? So this time, since kaya naman sila, can you give your blessings sa I love you more than words can say. And wala kang hinihiling, kundi ang mapalapit ko sa Diyos. Naniniwala ko na ganun din po yung wish ng kanyang daddy. Amen na lang sila. Okay. So, ganun po, let us declare life sa bata. Ano po? Karamihan kasi sa magulang ngayon, pag may maliliit na yung mga anak, diba lagi na lang negative yung sinasabi. Huwag po natin gawin yun. Sabi po sa book of, sa Bible po sabi doon, life and death is in the power of the tongue. Ibig sabihin po, may kapangyarihan po yung lumalabas sa ating mga labi. Kaya dapat po buhay ang ating pong diniligyan. So at this moment,
pray for the child sa oras na ito. Can I also ask yung mga ninong, nasan ba sila? Sige, pwede bang bilang ninang dito sa mga guwapo at mga gagandang ninong. Yan. Tatanungin din natin sila. Kayo po ba mga ninong at ninang, willing ba kayo na tumulong sa mag-asawa sa pagpapalaki tayo? Willing? Willing? Yes. Okay. Yes? 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 Opo? Yes? Ilang daya po? So, hindi lang sa monetary or sa mga kung pwede natin ibigay. Ang the best that we can do, mga ninong at ninang, unang-una, number one, is to pray for the child, for the baby. Okay? Yun ang number one responsibility mo. Pangalawa, ay ano po, hindi lang sa prayers, kundi sa yung pagdidirect sa kanila. Pag nakita nyo yung bata na merong kumahawak ng microphone, kumakanta na, kayo na yung mag-usap, na i-record yung mga moments na yun, as if parang anak nyo na rin. Kasi minsan lang po lumaki yung bata, samahan nila. Pwede? Minsan lang sila dumaan sa pagkabata, samahan nila. Pwede? So, yun ang pangalawang magulang, I charge you in the name of the Lord. So dito sa picture, photo ko yung mga ninong ninang. Ano ba tayo? Tayo susunod. Yun. Yan. Next po, kasama po yung mga ninong ninang. No, no. Yeah, thank you so much. Okay. Hi, kids! Ayan, syempre pag sinabi kong hi, sasabihin nyo, hello. Hi! Hello! Yun, marami naman palang kids sa kaisip bata. Okay, ready na ba kayo maglaro? Sagot ang kids.